Yo, check, kamusta? Sana ayos lahat, no? Yun, matagal-tagal din ako hindi nakapag-record. Simula nung nag-birthday sila yung bali actually. Itong video na to para to sa sa i-edit ka na video ng birthday nila yun. Kasi sobrang busy nung araw na yun. Hindi na ako nakapag-video as in wala na talaga sa isip ko. So yun, may kwento ko lang. So nung first birthday nila, yung dedication niya, sobrang daming nangyari. Kasi unang-una, hindi naman namin ganun plenano yung magiging celebration dapat. So ang pinaka-original plan talaga namin is dapat kami magpapa-catering kami na sila na mag-aasikaso ng lahat, from food hanggang sa pag-setup ng place and all. Pero sa hindi inaasahang pangyayari yan, hindi namin nagawa yun. Hindi namin nagawa yung pa-cater and paayos ng kung ano man. So in short, naging DIY lahat. So last minute lang din yan. Last minute call. Parang 1 week from or 1 week bago mag birthday sila, doon na kami nakapag-finalize na hindi talaga aabot yung pang catering namin and all. So nag-decide kami mag-asawa na i-DIY yung party nila, yung dedication, then mag-tap ng mga special na tao sa buhay namin, mag-tap ng mga family namin. So yun, parang ang sarap din ikwento nito kasi I can testify kung gaano ka buti and ka gracious si Lord sa mga nangyari nun. So yun, from sa pag-grocery ko ng mga iluluto, ako kasi yung nag-handle sa pag-prep ng food. Tapos sinabay pa namin yung first na pop-up namin sa coffee cart. So dalawa yung inaasikaso ko, hindi lang yung birthday nila, kundi yung para sa business din. So siya, challenging, pero yun nga, dahil sobrang mabiyaya si Lord and sinusustain niya tayo, talagang naging successful yung lahat. So yun, from groceries, nakailang balik ako sa pag-groceries, siguro 3 araw na magkakasunod akong grocery kasi sobrang dami ng mga bilihin ng mga karne, mga recados and all. Hindi ko siya kaya ng mag-isa. So busy din kasi yung mga tao ng mga nakaraan. So ang nangyari, madalas ako yung mag-isa nag-grocery, tapos kung ano lang yung kaya ko, yun lang muna. Tapos unti-unti kong pinaprepare yung mga dapat i-prepare, kasi nga hindi ko siya kayang i-prepare ng 1 araw bago yung event or 2 araw. So medyo matagal siya dahil nga madami-dami yung pag-prepan. Tapos hindi naman ganun kadami yung ako hindi naman ako ganun kadami para magawa ko siya ng isang bagsakan. So yun, pag-prep ng food, tinap ko yung parents ko. Yan, sobrang salamat sa parents ko.
sa pagtulong sa akin mag-prep, and sa family din ng asawa ko. Sila yung mga naging katuwang namin sa pag-prep ng food, pag-prep ng mga bagay-bagay para sa mga for giveaways, and yung pagbalot ng sobrang daming Shanghai. So yun, napakadami ginawa sa isang part pa lang. Tapos ang nag-handle ng pag-decorate kasi yung mga ate at tita ni Lime sa church, kasama yung asawa ko. Sila yung nag-handle ng pag-asikaso ng mga backdrops, decorations, and all. Pinuyat din nila yun. Madami din silang inasikaso. And yun, dahil nga biglaan lang din yung pag-tap namin sa kanila. Yun, nagulat din sila. Kaya sobrang salamat sa lahat ng naging daan para maging successful yung first birthday and dedication ni Lime. And yun, dahil ginagawa ko tong video na to para may mabalikan and para mapanood ni Lime. Yun, Lime anak, yung first birthday mo and yung dedication mo naging sobrang special dahil sa mga tao sa paligid natin, sa mga tao na nagmamahal sa'yo, sa mga tao na nakadikit na sa pamilya natin. So yun, sobrang madaming nagmamahal sa'yo. Simula pa ng hindi ka pa namin kasama dito sa mundo, kasama na namin sila na magdasal para sa'yo. So yun, after namin na tag dito mag-asikaso and all, ang tagal ko din naka-recover, kaya ngayon pa lang din akong nag-video kasi yun nga, sobrang na busy ako, tas hindi pa masyado nagsisink in sa akin yung mga nangyari. So yun, napakasaya and napaka-solid ng birthday ni Lime and dedication. And yun, konti lang yung mga clips na nakuha namin. Hindi siya ganun kadami dahil yun nga, yung camera ko hindi ko siya na-charge, sobrang busy, hindi ko na naalala na hindi ko pala na-charge yung camera, so saglit lang siya nagamit. And yun, nung ikwento ko na rin yung mismong araw ng event or yung araw ng birthday ni Lime, sobrang dami nangyari, as in sobrang dami nangyari. Una, nung mag-start pa lang kami mag-prepare ng pagluluto, kasama ko yung parents ko. Challenging na sa pagkilo, sa pag-adjust dun sa area na paglulutuan. Pagdating ko dun sa paglulutuan namin sa in-out, syempre medyo madamihan yung lulutuin. Excuse me. Hindi siya pwedeng bara-bara lang. So, kumbaga, plinano ko pa siya. So, yun, from planning, challenge na kaagad. Tapos nung supposedly kasi may magluluto dito sa bahay, tapos may magluluto dun sa kabilang bahay, which is kami, para mabilis yung flow namin. Ayun yung original na plan. Kaso dahil nga hindi namin control yung mga bagay-bagay, so dun talaga lalabas yung mga challenges sa kapag ka andyan na talaga mismo. So salamat sa Lord kasi yun nga, mabilis nakaisip kung ano ba yung magiging adjustments. So yun na, nag-start na kami magluto, okay na lahat, hanggang sa dalawa kasi yung nalulutuan namin dun hanggang sa napatid na yung gas ng isang nilulutuan namin.
So, may malaki siyang effect sa oras na hinahabol namin. Kasi nga, sa dami ng kailangan namin iluto, makaka-apekto talaga siya. So, yun. Nung nakita ko na napatid na yung gas sa isang nilulutuan, syempre, medyo may stress ka or may isip ka, ano ba yung dapat gawin, ganito, ganyan. And kapag alam mo na nasa residential area ka, and weekends pa yun, Sabado, medyo challenging or medyo kakain ng oras kapag nag-order ka ng gas. So, tinap ko agad yung tita namin. Nakisuyo ako na paano yun yung gas. Mag-deliver. So, yun. Parang after an hour or 2, tsaka pa siya dumating. So, ang dedication is 2 p.m. Tapos, naputulan kami ng gas parang 8. Tama. 7 or 8. Tapos, dumating yung gas almost 11. So, ganun katagal yung interval. Pero, during nung mga oras na yun, naputol yung isang gas. At hindi ako makapagluto. Sabi ko, sige, para hindi sayang yung oras. Dahil nga, kailangan ko din mag-asikaso dun sa cart namin. Sabi ko, asikasuin ko muna yung mga kailangan ko sa cart. So, naglakad ako. Kasi kailangan ko kumuha ng pera. So, lakad ako. Habang naglalakad ako, nag-iisip ako. Nagdadasal ako sa isip ko. Tapos, habang naglalakad ako, sabi ko sa isip ko, God is in control. Sabi ko, nagtitiwala ako kay Lord na matatapos yung mga dapat namin iluto in time. So, habang naglalakad ako, tapos, nung nasa gitna na ako ng street namin, biglang dumaan yung kuya na nagdi-deliver ng gas. Tapos pinara ko na siya. Sabi ko, kuya, may pa-deliver si tita. Sabi ko, nag-message na yata. Sabi ko, baka pwede kung okay lang na na unahin. Kulit na nagpa-VIP pa. Pero hindi ka na yun naisip kasi nga yan, may nahabol kami na oras. Sabi ko, baka kung pwede makisuyo na kung kaya mauna na idaan dun sa amin. May delivery pa siya nun. Tapos sabi niya, sige daw, susubukan niya. So, yun, nagpasalamat na ako. Tapos tuloy na ako sa paglalakad. Hanggang sa, yan, nakapagkuha na ako ng pera. Tapos inasikaso ko na yung mga dapat gawin para sa coffee cart namin. Kumuha ng yelo, mag-set up dun sa church. Kasi sa church yung venue namin eh. Tapos hanggang sa natapos na. So, kahit naman papaano, yung time na walang gas, na-maximize ko siya para ma-set up ko yung coffee cart. So, nung pauwi na, hinatid ako ni Pastor. So, nagkikwentuhan kami sa kotse niya. Tapos nung andun na kami sa tapat ng street namin, nakita namin na andun na si kuya na nag-deliver ng gas. So, sabi ni Pastor, grabe yung timing kasi yun nga, after ko mag-asikaso ng coffee cart namin, pagbalik ko saktong-sakto nandun na yung gas na kailangan kong para sa pagluluto. So, yun, sobrang tuwan-tuwa talaga ako nun kasi ang dami nang tumatakbo sa isip ko. Dahil nga food yun, and very crucial para sa mga bisita. Kung magkakaroon ng delay sa preparation ng pagkain. So, after nun, nagluto na ulit ako. Tinapos ko na yung mga ilang potahe na lulutuin pa. Natapos ako 1:30 to 1:45. Tapos ko siya lahat. Tapos yun, nung pinagmasdan ko na nakaprepare na lahat ng food, pagtapos ko, nung habang pinagmamasdan ko yung pagkain, sabi ko parang kakapusin sa dami ng inimbitahan namin. Sabi ko, mukhang kakapusin to Tapos doon, dasal ulit ako sa isip ko.
sabi ko, Lord, ikaw nang bahala na na pagkasyahin tong mga pagkain. Tumakbo nga sa isip ko nun yung sa scripture na kumuha or meron lang ilang loaves ng bread and ilang isda yung ipinamahagi sa napakaraming tao. Nagkasya pa, nabusog lahat and sumobra. Kumbaga meron pang mga leftovers na kinolek yung mga disciple. So yun yung nasa isip ko noon, yun yung pinagdadasal ko na ganun yung mangyari. Tapos noon, after nung pinagmamasdan ko yung mga pagkain, pauwi na ako sa bahay para tawag dito, para magbihis, magpunas ng konti at magbihis. Kasi naantay na kami sa church dahil na late na nga kami. Parang 2:30 to 3 na kami nakapag-start ng dedication. Sakto din dumating yung pinsan namin na nag-offer na pick upin yung mga pagkain. Ayan, thank you kay Pastor, kila Kuya King, yan, sila, and kila Kyle, kila Joe and Merwin, yan, sila yung mga madalas na, si Isa pala, madalas na tinatap ko pag kailangan ko ng mga katuwang. So sobrang salamat sa inyo, napakalaking tulong. Tapos yun, nung nasa bahay na, nakapag-asikaso na, nakabalik na kami sa church, start na yung dedication and all. After nun, ng dedication, yan na konting program sa baba as birthday ni Lime. And nag-start na kumain, ganito ganyan. Tapos nag-serve na kami ng coffee. May oras din na ako yung tumao dun sa cart namin, sa coffee cart namin. And yun, nung natapos na yung mismong event namin, yung birthday nila, yung dedication niya, excuse me, nung napahinga na ako, napaupo ako at napasandal ako sa isang tabi. Ang daming reflection, ang daming realization na sobrang amazing talaga ni Lord. Kasi yun nga, hindi man nagawa kung ano yung plano namin, pero ayun yung plano ni Lord para sa birthday nila. Ayun yung plano ni Lord para sa dedication nila. And ang dami kong encounter sa kanya nung mismong event na yun. Sobrang dami kong encounters na siya yung nabivisualize ko, siya yung nakikita ko na siya lang yung dahilan, or walang imposibleng mangyari yun, or imposibleng maging successful yun kung hindi dahil kay Lord. Sobrang amazing lang. Dahil sobrang daming gusot from financial to kilos and all. Ang dami talagang gusot. Pero dahil nga mabiyaya si Lord, si Lord yung nasa likod ng lahat, hindi naging imposible, walang naging malaking hadlang, naging successful pa din talaga yung event. So yun, after nun lahat, and yung pinag-uusapan namin, or pinakagustong mangyari ng asawa ko, isa lang naman talaga, na gusto namin after ng event, yung mga bisita namin, yung mga mahal namin sa buhay, napagsilbihan namin ng maayos. Kumbaga, nabusog namin sila sa tiyan at sa pagmamahal, and naging masaya sila dun sa event. And yun nga yung palagi namin na pag-uusapan bago pa mag-birthday sila, na gusto daw ng asawa ko na sana mabusog namin lahat ng mga pupunta, mga invites namin, and as much as possible makapag pa sila, kumbaga meron pa silang maiuwi. So yun nga, kung babalikan natin yung prayer ko,
bago nung pinagmamasdan ko yung mga pagkain na niluto. Feeling ko talaga hindi siya aabot. Pero sobrang na-amaze ako nung nakita ko na may mga naipauwi pa kami, may nauwi pa kami dito sa bahay. Tapos halos lahat ng sabihan ko na kain ka pa dito, meron pang food, ganito, ganyan. Ang respond nila sa akin at sa asawa ko, okay na sila, busog na sila, ganito, ganyan. So, nakakatuwa na hindi man nangyari yung kung ano man talaga yung plinano namin. Pero sobrang amazing na nangyari siya, kung paano siya gusto ni Lord. And mas better pa yung naging result. So, yun. Sobrang amazing. Sobra ako na-amaze. Kaya, medyo matagal ako naka-recover dun sa naging event na yun. Kasi, yun, ang dami kong realization, ang dami kong reflections, and all. And, yun. Hindi man ako nakapag-cover ng sobrang daming videos as much as I want, or ayun talaga yung plano ko din na makapag-cover ng madaming videos para kay Lime. Pero siguro enough na yung na-cover ko, and alam ko na mananatili sa puso at isipan ng mga tao yung nangyari nung panahon na yun, yung araw na yun. So, yun lang para sa'yo, Lime, anak. Sa isang taon na kasama ka namin and all, sobrang saya namin. Sobrang saya naming lahat. Hindi lang kami mga magulang mo, hindi pati yung mga tao sa paligid mo. Wala na kaming ibang hiling ng nanay, or wala na kaming ibang prayer ng nanay kung hindi ma-bridge ka namin at ma-connect ka namin kay Lord, maging daan kami para mag-start yung journey mo kasama si Lord. And syempre, yung well-being mo, palagi ka lang safe, palagi ka lang protected, and lumaki ka na maging source, or gaya ng sinabi ko dun sa isang video na maging salt and light ka, and maging source ka ng pag-asa at ng kasiyahan. Yun, lalaki ka din naman, madami kang matutuklasan dito sa mundo, and wala akong dapat ikatakot kasi confident ako na protektado at guided ka ni Lord. Yun lang, anak. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal ka ng lahat ng tao sa paligid mo. And palagi mo silang pasalamatan kasi yun nga, sobra yung pagmamahal nila sa'yo. Yan. Thank you. Masyado nang mahaba yung video. Ito na yung intro, and ito na din yung pang-closing ng video. Yan. Salamat. Ingat kayo palagi. God bless. Peace. Sa Old Testament, yung mga tinutuli, parts ng sign. So, ang naging continuation daw sa panahon natin ay yung binyag. You can see that from Genesis chapter 17. However, nung si Jesus ay dumating, walang tayong gaano nakikita ng ganyang amount na binibinyagan agad ang mga bata. Kundi, inihatid ng mga disipulo ni Kristo, ng mga magulang kay Jesus, yung mga bata, ang ginawa ni Jesus, bless sila, dedicate sila. So that is our basis why we do child dedication, para learn. Magbuanak mo sila, iba dito, yung mga baby kayo. Vlogger yan. Kayo ay katiwala ng Panginoon. Ang tunay na may-ari, ang Diyos. Sabi sa Awit 1:27 verse 3, mga anak, ay mana ng
Panginoon, sila ay nagtimpala mula sa Kanya. So, ang pagbibigay sa child dedication ay hindi lang seremonial, kundi isang pagkakasila ng pananampalataya na ang batang sila ay hindi pag-aari ng mundo, ng mga magulang, kundi siya ang pag-aari ng Panginoon. Sa kultura ng mga Israelites, ang anak ay isang biyaya at tanda ng iman. Kaya nga yung salitang ginamit yung salitang mana, ang ibig sabihin, pagpapahawati niya ito ang galing sa Diyos. Hindi siya isang karapatan, kundi galing sa Diyos. Sa madaling salita, si Lord ang nag-design kung bibigyan ka ng anak o hindi, o kung ano kanyang plano, kasi siya ang susunod. Kaya ang child dedication ay isang pagsasauli, hindi isang pagbibida, kundi pagsasauli, pag-aaral. Kagaya ng panalangin ni Hannah sa 1 Samuel 1:27, sabi niya, inihigit ko siya sa Panginoon, kaya iniaalay ko siya sa Panginoon habang siya ay nabubuhay. So anong practical na aplikasyon ito? Huwag lamang mag-pray ang kalusunan sa kalalagayang espiritual ng mga magulang. At itong ginawa niyong move, ito ay patunay na tagumpay ang child dedication natin. Kasi kayo mismo ang nag-ari ng inyong buhay. Kaya Lord, ito kayo ang dalawa. Ang ganda sa gusto natin ang mga para pag napilikan. Di ba? Ang ating Panginoon. Sapagkat ang Diyos mismo ang nagtakda ng gawain ito. Kaya sinusunod natin ito. Ang bata ay isang handog at kayamanan mula sa amang nasa langit. Sa mga tuwid, kagaya ng ating sinabi kanina, siya ay pag-aari ng ating Panginoon. Mga magulang, kayo lamang ay inatasan ng ating Panginoon. Nakubugi at ipakita ang pananampalataya. Kaya bilang magulang, napakahalaga na lubusan natin maunawaan ang isang total ng mga obligasyon ng anak sa ating balikan. Kaya, Jason and Ray, kayo ba ay nangangako sa harap ng Diyos na gagawin ninyo sa tulong ng ating Panginoon ang lahat ng iyong makakaya upang malakihin si Bibinahin, diba? Ayon sa dakilang kalooban ng Diyos para sa kanya. So, very good. Kayo ba ay nangangako magsisikap upang makapagtatag ng isang Kristiyanong tahanan na puno ng pag-ibig, kapayapaan at kasaganaan? Amen. Kayo ba ay nangangako magpapakita ng magandang halimbawa ang paalalayan sa isip, sa salita at sa gawa? Amen. Ito, sa gawain niya, mag-misyon sa ministeryo ng Kristiyan, papayagan mo yung basilayan. Maliwanag yan, narinig nyo. Baka magpastora ko sila upang ang bata ito ay lumaki ayon sa kalooban ng Diyos para sa kanya. Hindi ko yata talaga narinig ang iyong pagtugon. Nangangako po ba kayo? Nangangako ba kayo magpapanalangin sa inay ang maglalaan ng pagkakataon ay ituro sa kanya ang mabubuting asal? Opo. Nangangako ba kayo magiging isang magandang halimbawa para sa kanya, sa isip, sa salita at sa gawa? Opo. Very good. Palampakan natin ang Panginoon. Kayo na para makita ng Panginoon. Ninong at ninong, lahat ng ninong at ninong. Yan, lahat. Tayo po lahat, palampakan po natin. Ngayon naman, ang lahat po na nandito sa church, kasama ang nandun sa likod. Para sa bawat isa na narito ngayon, kayo ba ay nangangakong tutulong sa mag-asawang ito upang sila'y ay lumaki ayon sa dakilang kalooban ng Diyos para sa kanya? Lahat po, lahat. Opo. Nangangako ba kayong iyong ipapanalangin sila'y upang siya ay magkaroon ng personal na relasyon sa ating Panginoon Jesus at upang siya ay lumaki na mayroong pagnanais
Very good. Kung gano'n, ay narinig ko ito ng lahat ng inyong mga pangako. At alam niyo po, seryoso ang Diyos sa ating mga pangako. Narinig niya ang ating mga pangako. Sige, tayong lahat ay manalangin. Po tayong lahat at ialay natin sa Panginoon sa pagbilay. Lord, kayo po ang pinagmumulan ng kaluntay. Dahil sa inyo kung bakit kami nabubuhay. Dahil sa inyo kung bakit kami nakapagpatuloy. Salamat sa binigay ng regalo ng Jason and Ray sa Pilipinas. Salamat na ito ay biyayang sa kanila. Ang panalangin namin, Panginoon, lalaki ang batang ito may pagkatakot sa inyo, and later on, Lord, magkikilala niyo kayo bilang kanyang Diyos at tagapagligtas. Kaya ngayong hapon na ito, iniaalay ko namin siya sa inyo dahil siya ay galing sa inyo. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Palagpakan natin ang Panginoon. At ngayon, gagawin po natin ang benediction ng ating Panginoon. Pagpalain mo kayo at ingatan ni Yahweh. Naway nakapaganda kayo at subay kayo. Lingapin nawalan kayo at bigyan ng kapayapaan. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Ang lahat ay sa akin na Amen. Salamat po sa inyo. Ang ating Diyan mo. Play mo. Pagkain, i-bless niyo po, Panginoon, na maging aming kalakasan at magbigay, Panginoon, ng stronger na bond, Panginoon, sa bawat isa, Panginoon. Gamitin niyo po ang mga pagkain ito para kami po lalo mapalapit sa iyo, Panginoon. Salamat, Panginoon. Ito ay gagawin natin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Tayo na po ay kumain, Ate Tessa. Name? Livia. Livia what? Okay. Okay, you know na kung ano yung gagawin? Okay. Ready ka na? Si Jairo, 14. Can you beat it? Okay. Okay. Ready na? 1, 2, 3, go! Happy birthday, love! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. It's okay. Konti na lang isa. Okay. Very good, very good. Kuya, saan niyo nang bigyan ng ano yan? Oh. 13. Zach. Okay, game ka na. Ayun na, what to do na? Okay, 1, 2, 3. You say happy birthday. You say happy birthday. What? You say happy birthday. Happy birthday, live. 1, 2, 3, go.
Ako nahiya na si Pogi. Hiya siya. Okay, appear na lang ng appear. High five, very... Later, bilis na. Mag-ano pa yan ng ano, lakas ng loob. Dino ka lang. Ay, dito. Diyan nagsilang ko na palisente. Okay, what's her name naman, kuya? Ano po? Oh, alam mo na kung anong gagawin mo. Ha, gagawin ko din. Sabihin mo lang, happy birthday, love! Ganun, mahaba. Okay, game! The test. Tingnan ako. Okay. Happy birthday, love! 1, 2, 3, 4, 5. Okay lang yan. Isa ka lang mahatak na. Di ba parang ano yung jeep na? Yeah, parang siyang may installment. Oo. Sobrang thank you, Lord. Thank you din sa family at sa mga friends ko, saka sa lahat ng mga ninong na saka alam ko lahat, supportahan nyo kami, mag-asawa. Saka alam ko sa supportahan nyo din yung anak ko po sa panunong nangyari sa kanya, sa akin. And maraming salamat sa pagkatad nyo po, saka sa mga tumulong at ice cream. Pati sa akin, yung wish. Yung wish sa tatay na lang. Ayan, iyakin din po ako eh. Iiyak na yan. Sobrang salamat po sa inyo kasi lahat po namin dito is consider po namin na part po ng family namin. Lahat po ay schedule sa amin. Hindi magiging ganito maganda tsaka kapag mag-hal po yung baby namin and yung party po namin. Siyempre po, kung hindi po dahil kay Lord, salamat po kay Lord. Dahil pinagsama-sama po dito tayo sa special na araw na ito. Madami po yung nangyari bago yung po dito. Madami po yung tumulong sa amin from start hanggang sa magbuong po siya. So, hindi po ito effort ng isa or naman. Hindi mabuo po kami, lahat po kami dito sa Valley Mission Church. And syempre yung pamilya po namin. And ito po yung resulta ng pagmamahal ng tawad sa yung baby po namin. And thank you po, sobrang salamat po sa inyo. Hindi po pasok yung description ng thank you kung gaano kami ka-thankful ng asawa ko. Kasi yun nga po, sa nabanggit niya, wala pa po sa amin sila yung kasama na po namin kayo through prayer hanggang sa pinagkalaw po siya sa amin. Sobrang grateful po. And wish ko po, or wish ko namin para kay Live, sana po maging light and salt siya ng iba na para pa lang po siya, matutunan po siya na i-glorify yung Lord. And ibigay niyo po yung lahat na glory kay Lord sa lahat ng ginagawa. Sa ano lang po, good head. Yan naman po yung palaging or pinaka-importante pinag-pray ng mga parents. And din po, maraming salamat po sa inyo. Ayan, maraming salamat po.